dili na siya limitado sa national government lamang. It will involve all offices and all government agencies, including local government. Appeal po na siya. Wala man tanag ingon na mas grabe ang korupsyon sa lokal kaysa sa national. Ang punto lang nako dinhi, kung maghisgot kitag public records, mag-official records ta, or mga actions of public officers, ang national government officers o local government officers, pareho man na silang mga public officers. Correct. Pareho man po na ang tanang mga transaksyon o mga dokumento are also all considered public documents and public transactions. So kung mag-Freedom of Information Act kita, dili dapat na siya limitado lamang sa mga ahensya sa national government, kundi i-appeal po nato ang local government. Kay para ma-check and balance po nato kining atong mga local government. Kung naay korupsyon, no? Whether sa national or sa local, with the Freedom of Information Act, pabantayan sa atong katawhan kining mga tanan transaksyon sa gobyerno. Diba? Bert, atong isgutan kining House Bill Against Human Trafficking. Okay. Adto ta sa laing isgutan, Congressman Carlo, babasa sa mga bantalaan nga naglihok na para higpit na gyud nga mahimong balaod kining House Bill 1705. Sa imong ginadusod diha sa Kongreso, Congressman, palihog pasabtag kami unsa may anaa nining House Bill 1705, Congressman. Kining House Bill 1705 is a bill filed, authored principally by Congresswoman Susan Yap. Unya gi-co-author namo ni Congresswoman Cruz Gonzales ug nako as a co-author also. Ang punto lang namo ani kining anti-trafficking na to law. Maayo man siya. Pero para kanamo importante ug kinihanlan kung atong i-punish ang katong mga traffickers, no? Kining traffickers of human traffickers. Dapat mas dako ang sentensya or ang punishment na atong ihatag dito ngadto sa mga government officials nga appeal sa trafficking, sa human trafficking. So para kanamo kung ordinary citizen ang naay direct involvement sa human trafficking, ang masampa sa kanya na punishment is 20 years imprisonment. Now, para ka na mo, kung government official ang involved, dapat 25 years. Dili 20 years lamang. Now, kung indirect involvement sa trafficking, human trafficking, kung ordinaryong tao, pribadong citizen, ang punishment is 15 years. Pero kung government official, ang among proposal dapat 20 years. Anong mas dako man ang government? Kinihanlan kay kung atong hisgutan ang government official, siyempre mas dako ang ilang gahom. Yes. Mas dako ang ilang powers. In fact, kung naay mga tao na mag human trafficking, mag-involve ka na, maggawa ka ng human trafficking, siyempre, kinihanlan, palusot na nimo sa mga proseso sa gobyerno. Now, dili na siya makalusot sa mga proseso sa gobyerno kung wala yung mga government officials na involved din na. Tama. Kaya siyempre, mahuli man, matakpan man. Correct. Masakpan man na yung mga trafficking na nahitabo dito. Now, in other words, kung lagyan natin ng mas malaking punishment ang atong mga government officials, hopefully, they will not commit. Or they will not allow themselves to be used. Kung mao na siya may tabo, di na makalusot kini mga human traffickers. Because you cannot do human trafficking without kung dili nimo kakumplot ang mga government officials. So para talagang tumigil na ito, kinihanlan mas dako ang isampa natin na kaso, mas dako ang punishment na atong ihatag dito sa mga government officials. So para tumigil na sila. Pag tumigil lang sila, edi di na makalusot ang mga traffickers. Tinood na. So mas mayo gani na kaubansal kay dili firing squad lang gyud ang gikuha. Tuig lang, prison lang, no? Kung sa kuan na firing squad. Okay, dirita sa kining tawag nining 1705 House Bill, Congressman, no? Among nasabtan manggod murag nakatutok lang manggod kini sa tawo nga kawanis gobyerno nga nalambigit sa human trafficking. Unsa diay ang istorya nga nagpaluyo niini, Congressman Carlos? Para lamang kanako, pag government official ang atong ginahisgutan, siyempre mas dako ang responsibilidad nila. In fact, naatay mga balaod on the conduct
proper conduct of public officials. Ito. Kaduha, mas dako siyempre ang ilang gahom, ang ilang mga powers, no? Ug kay mas dako ang ilang mga gahom, dapat mas dako pa rin ilang responsibilidad, no? Kinahanglan accountable ang atong mga public officials. In other words, dapat dili mga buso ang atong mga public officials. Ug kay tungod kay mas dako ilang gahom, mas dako pod ang ilang responsibilidad. So kung ilang abusuhon ang ilang gahom, dapat mas dako ang punishment na atong ihatag. No? Kay isulod ka dinhi sa gobyerno and you're tasked to do a certain job with the utmost integrity, responsibility, sense of justice, and righthood. So, mao ni siya ang conduct of the public official. So, kung mga abuso ang public official, kinahanglan, he should be punished accordingly. He must be punished more. Kay nakabutang siya dito sa pwesto para to protect the laws. Pero kung siya mismo ang gitagaan og gahom og responsibilidad, siya pa ang nangabuso o nag-violate sa law, kaya mas dako ang isampa natong nga penalty. Kay gitagaan tag responsibilidad. Correct. Public official ka, na ay mga proper conduct and responsibility sa public official. Kung baga kaubansal, sumbanan. Sumbanan sa mga kabatanunan Tinuod. sa umaabot nga future, di ba? Tinuod po na. Well, so, importante na okay. Well, sa tibuok technical working group alang sa House Bill 1705, sir, unsay angay namong dahuman sa umaabot? Well, ang nakita po manggod is nagkaroon na og technical working group on that House bill together with all other House bills involved or talking about human trafficking, no? So, ang proseso manggod sa Kongreso, kung daghan mga versions or daghan kining mga ginatawag na proposed law or proposed bill ang mga congressmen, kung daghan ka ng mga I think there are 5 versions or 6 versions of this bill, i-consolidate na siya. So, hanapan niya nila ng mga common grounds, mga common issues, mga common provisions para magkaroon og final na output. So, that is done through this technical working group. So, kining technical working group, nag-meet nami og one day last week and then magkaroon na po og another meeting para i-consolidate na siya. Human i-consolidate, by the way, pag mag-technical working group, dili lang mga congressman ang naa dito, no? Nag-invite po ta og mga resource persons from DSWD, from DOJ, from different NGOs, people organizations, para maghatag sila mga input. Kaya para ang finished product niya na will be a consolidated bill, taking into account tanang mga versions sa tanang mga kongresista. And then after that, pag na-consolidate na siya, ibalik to dito sa committee ba for the committee to approve it. Pag na-approve na siya, may final report na ihatag dito sa plenary for second reading, for debate and interpellation, and then for approval, and then for third reading, approval, na ihatag dito sa Senado para ang Senate na po na maghimo silang version. So, naatad din sa level karon sa technical working group. And after that, magkaroon ng consolidated bill, consolidated version, i-report sa committee, abot diya sa plenary, debate, then third reading, and then to the Senate. Bert, adto ta sa mga pangutana sa barangay kay atong may buan sa gikan kay Congressman Carlo Nograles nga si Attorney Coco Pimentel na proklama na gyud isip senador kaniadtong Agosto 12 pa dito sa Mati, Davao Oriental. Congratulations. Unsay nakita nimo sa maong simbolismo, Congressman Carlo? Ang simbolismo, Oh. si Senator Coco Pimentel is from Mindanao. Ikan siya sa Mindanao. Unya, murag gamay ang boto nga nakuha niya sa Mindanao. Mao na nagprotesta siya. So, humanyang protesta, nigawas ang mga boto gikan sa tinuod na boto gikan sa Mindanao. So, ang nakapadaog sa iya sa Mindanao. Mindanao. Unya karon nag-take out siya dinhi sa Mindanao. So, murag yung tanawon nimo murag roller coaster. Gikan or tao sa Mindanao, gikan sa Mindanao, napildi sa Mindanao. Pag human protesta, nidaog diay sa Mindanao, nya karon nag-take out sa dinhi sa Mindanao. So, roller coaster gyud ang iyang. Ang parang punto dinhi is wala gyud siya murag na wad-an og kining pagtuon niya
na midaog siya sa iyang baluarte. Gikan siya Mindanao, tuo siya na ang iyang baluarte ang Mindanao. So, imposible nga gamay lang ang boto na nakuha niya sa Mindanao, which is, mao ni siya ang punto sa iyang protesta. Kaya dili daw siya mutuo na dinhi sa iyang baluarte, ang iyang bailiwick, dinhi siya napildi. Or dinhi siya nakuha og gamay nga boto. So, iya gitong giprotestahan, kay gusto gid niya makita na kung dinhi ba sa bailiwick niya, dinhi ba sa iyang baluarte, wala bagyod siya gitagaan og dakong boto or pagsalig ang mga tao nga taga Mindanao. Nagikan man siya sa Mindanao. Karon murag vindicated na siya. Kay nakita niya na ang iyang baluarte wala gyud ay mibiya kaniya. Kung si Senador Coco Pimentel wa mipasaka sa iyang protesta, mahimo ba gihapon siyang senador tungod lang sa mga deklarasyon ni Maguindanao Election Officer Lintal Bidol o ARM ko na ARMM Governor Saldian Patuan nga dunay tika sa piniliay sa laktod nga pagpangutan na Congressman Carlos Sir, mahimo bang senador si Pimentel kung walay mi protesta? Siyempre dili. Dili man na siya pwede kung wala kaming protesta. Sa ato pa, kung wala magprotesta si Coco Pimentel, there will not be a recount of the votes in Mindanao. Okay. So bisan pa man na ay nigawas karon na murag ginaingon na whistleblower na pumatuod na itikas dito, kung wala magprotesta si Senator Pimentel, dili siya magproklamar. So mao na ang ginaingon na kinahanglan magprotesta gyud ka kung sa imong pagtuo na tikasan gyud ka. Kay dili man na pwede na i-give up nimo na unya nay mo gawas na whistleblower mo ingon na nay cheating na hitabo unya ikaw i-proclaim kay tungod lamang nay nagsulti. Kung wala ka magprotesta, it means you sat on your rights or stop na ka. Dili na ka pwede magreklamo. Pero kung tungod kay nagprotesta siya, bisan tinuod congressman, bisan tinuod congressman nga mugawas ang kamatuoran nga siya gyud ang mananaog unya wala siya ni protesta, dili gyud mahimo. Dili na pwede. Kung pananglitan wala nagprotesta si Senator Pimentel, si Coco Pimentel, wala siya magprotesta. Utang na to, pananglitan. Tapos nigawas ni ng mga whistleblower nag-ingon na ay mga pagpanikas. Okay. Pangutana, ma-declare ba si Coco Pimentel na siya ang dapat maglingkod diha isip senator? Dili. So i-remedyo just to file kini mga election offense cases. Yang paprisuhon niya kini mga tao na nanikas, kini mga involved sa cheating. Pero kuto hantod lang dito ang iyang remedyo. Kay wala siya magprotesta, kung wala siya nagprotesta ato, tungod kay wala siya magprotesta, stop na siya. Okay. So that is the law. So that's why maayo na nagprotesta si Coco Pimentel kay kung wala pa siya nagprotesta ato, wala gyud no. Wala i-recount. Kasi kung wala kang protesta, unsa may atong i-recount din ibe. Correct. Na may proseso kini, na may procedure kini. So that is how it is in election law. Nga na ikaw sunod ikaw bagsal mudagang ka kapitan, mapildi ka simbako, protesta gyud. Arita sa tikas nga election. Sa ako lang, dili ka magprotesta kung tanaw gyud nimo na pildi ka. Yes, of course. Protesta lamang ka tungod kay na uban protesta ka pero wala kay basihan, may magsamok-samok lang ka dito. Ano mga inunan pamaagi po, di ba? Okay, arita sa tikas eleksyon sa netabo kan Senador Coco Pimentel, Congressman Carlo. Makadahom ba ang mga Pilipino ang katawhan nga maundang na kining-kinikasay sa nga eleksyon sa dali o dugay panahon? Depende na sa tao eh. Kay ang kining tikas, may tabo naman kini kung musugot ang mga tao. Number 1. Kung number 2, kung magpagamit po mga tao. Di ba? Correct. Number 3, kung dili po makiglaban kini ang mga tao, di ba? Kung ilang biyaan lang na mahitabo kini, magpadayon magpabilin ka na siya. Pero kung laban na sila o di sila musugot, of course, kinahanglan involved tanan. Hindi man na pwede na wishful thinking lamang tao niya, wala tayo buhaton, di ba? Hindi na pwede. Kinahanglan involved ang tanan. And cheating will only occur kung padayon kining pagpanikas kung musugot ang mga tao na mahitabo kung padayon kini. Pero kung di ta musugot niya, mangisog ta niya,
we do not succumb to these mga inaning nga klaseng mga pamaagi, hindi man na siya may tabo ba? Pero kinihanlan, importante na mga tao mag-participate good. Involved yun. May-involve good sila. Congressman, kadayawan na sab. Hapit na pod. No? Hapit na, Hapit na pod, kadayawan. Kadayawan season. Doon na ka ba'y mensahe nga gusto nimo ipabot sa mga tigpanubay ni mong programa, sir? Well, obviously, of course, we'd like to wish everyone, Yes. mga dabawen a happy kadayawan, hinaot punta na magkayusa kitang tanan, magmalipayon kita karong kadayawan, and kining festivities nato is a way na ma-share pod nato sa usat usa ug sa mga bisita pod nato, no? It's a way na pakita, it's a celebration of the bountiful harvest. Pasalamat ta, pasalamaton kita na kining tanan gihatag kanato gikan sa Ginoo, and of course everything goes back to him, and ang gikinihanan lamang na magkayusa kita, magtinabangay kita. Dili lamang karong panahon sa kadayawan kundi tanang panahon. Importante. Hisgutan nato ang butang nga gikadlukan sa mga katawan sa barangay. Congressman Carlo, nag-uol gid ang taga-barangay ba basin daw niya nga naana ang tanang mga bisita atol sa kadayawan unya mo kalit lang og ulan mabisto daw niya nga mubaha ang atong dakben sa Davao. Gamayng ulan gusto ka mo react nini Congressman Carlo. Mag-ampot na lang siguro ta na dili na siya mahitabo. Pero mapansin ninyo, kuyaw kay gining climate change kay dapat karong panahon sa kadayawan dapat daghan na Abunda taog mga abunda kita og kini mga prutas, Yes. mga bulak. Pero tungod sa climate change murag dili kayo. Dili gid kayo. Dili kayo, wala kayong mga bulak, wala kayong mga prutas. Kini climate change gayud, no? So, og pag panahon sa kadayawan, init man. Karong panahon sa kadayawan, Agosto, sige pa man ulan. So, ampo lang kita na dili na siya mahitabo. But ang punto lang nako ani is bisan pa man ingon ana, kinahanglan pakita lang gihapon nato, nagpadayon kita. Yes, of And course. kinahanglan magpasalamaton lang gihapon kita sa tanang mga grasya na gihatag gibubo kanato gikan sa Ginoo. Okay. Sir, tiguang na daw kuno kayo ang dili ikaw ha, kundi andak bayan sa Davao. No? O pila na kakadayawan ang mga milabay. Wala lang daw gihapoy sport dome or cultural center ang Dakbayan. Ang Yusef Sport Dome nalang ang daw ang ilang paglaom mao na lang ang ilang paglaom aron makakita og na nindot nga mga pasundayag alang sa fiesta sa Davao sa mas kadayawan. Ang pangutana kanus-a sila makasulod sa Yusef. Well, karon ang structure is naman ang structure no kompleto na. Okay. Ang struktura, ang gikinihanlan na lamang ang unod sa struktura. Ang unod. Sa struktura. So mao ni ang next phase karon. Kay by phasing man dili man nato pwedeng dalion kini. Bitaw. So kana siya gina-secure na nato ang gikinihanlan na pondo para ana para mabutangan na og unod ang atong Yusef Sports Dome. Pero ang commitment gid nato na by the graduation sa atong batch karon kining graduating batch karon magamit na nila ang Yusef Sports Dome. So we are doing what we can in terms of providing kung unsa may gikinahanglan nato i-provide para matapos ang Sports Dome. And tama ang imong punto no, ang Sports Dome sabi na kanon lang yung punto lagi nato is climate change. Yes. Magulan-ulan di malikyan na